Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 10 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:18 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules at nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Recto. Opo, nung sinabi niya na common sense daw ang ginamit niya sa pag-transfer ng mga pondo. Ang title ko po ngayon ay common sense daw ang ginamit ni Recto sa pag-transfer ng pondo. Ayan po at magkukomentaryo po tayo, ay gagamitin po natin ang Biblia. Common sense daw ang ginamit niya. Ngayon ay didiretsahin ko na po ha. Wala po sa hulog yan eh. Opo, wala sa hulog ang pag-transfer ng pondo. 50 billion po ang pondo ng PhilHealth. Pero actually, lahat-lahat ata nasa almost 90 billion ang transfer. Pero yung galing sa PhilHealth is 60 billion pesos was transfer from PhilHealth to National Treasury. Bawal na bawal po yan. Bawal na bawal. Ay ang ginamit daw niya ay common sense. Okay. Actually, ito ay mali. Mali talaga yan. At yan ang ipapaliwanag ko po sa inyo bakit mali. Pero saglit lang. At ang sabi ng Supreme Court, ito nga, nag-decide na ang Supreme Court na illegal yun. Yung pag-transfer. Opo. Ngayon ay bibigyan ko po kayo ng example bakit mali yung napakaliit na lang na pag-transfer ng pondo. Yung halimbawa napunta ang pondo sa state college and universities. Opo, na kung saan doon po ako nagtrabaho dati ng 6 na taon. Nagturo ako ng engineering doon sa probinsya namin. Ngayon, tinatanong ko bakit hindi pwedeng i-transfer yung nakalaan na pondo para sa mga instructor. Hindi, yung nakalaan sa MOA, sa Maintenance and Operation. Bakit hindi pwedeng i-transfer? Kasi nire-recommenda ko na mag-hire ng additional instructor. Kasi kulang nga kami ang nagtuturo kulang. Kapos kami na nagtuturo. Ngayon ay hindi kanya pwedeng i-transfer yan, sabing ganun. Kung nakalaan yan sa instructor, yung doon gagamitin yan. Kung sa operation and maintenance, halimbawa, pambili ng gasolina, ganyan, ay doon yun, sabi nila. Kaya hindi nga pwedeng i-transfer Pwede silang kasuhan. Ay how much more ito manggaling sa PhilHealth, ibabalik sa National Treasury. Hindi ba? Bawal na bawal po yan. Ulitin ko lang ang tawag nila dyan, yung juggling of funds. Juggling na hindi mo pwedeng ilipat ng ilipat yan. Pag nakalaan na dyan, pag naka-assign yan sa mga sahod ng mga tao, doon mo ilalagay yan. Aywan ko lang kung banda sa end of the year, mayroong hindi nagagastos kasi nag-resign yung tao o nag-abroad o hindi na pumasok o namatay, ganun, ay
yun, may mga pondo na hindi nagagastos. Pero ang alam ko, pinaghahati-hatian yan in terms of bonus. Binibigay sa amin. Kung may substitute dapat na kukunin ay hindi na. O sige, paghati-hatian na natin yan sa end of the year in the term of bonus. Ganun po yan. Pero pondo pa rin yon ng salary, para sa salary. Hindi nga pwedeng i-transfer eh. Ngayon ay ito pinag-transfer niya, hindi ba? Ngayon, bawal na bawal po yan. Halimbawa, yung galing sa DND, sa National Defense, hindi mo pwedeng i-transfer doon sa ibang proyekto, sa education, hindi. Kasi nakalaan na doon eh. O ito naman sa PhilHealth, kung nakalaan na yan doon, ay hindi mo pwedeng ibalik doon sa National Treasury. Hindi pwede. Kasi hindi mo na ma-identify yun eh. Ngayon, mayroon talaga na nagbabalik. Pero yun ay sobra. Sobra yun. At kung minsan nga, hindi na sinasabing sobra dahil inilalagay na doon sa mga bonus, in the term of bonus, sa end of the year. Pero usually, kung malaki siguro, kung malaking-malaki, ay binabalik sa National Treasury. Pero sobra yun. Sobra. Ulitin ko lang, kung may sobra, o hindi nagastos, o halimbawa, yung project ay nabinbin, o hindi nagdiretso, yun, ibabalik po yun. Sobra. Pero ito kinuha kinuha yung pundo sa PhilHealth ay hindi naman sobra yun. Di ba? Kaya mali Maling-mali po yan. Ulitin ko lang, hindi pwedeng i-transfer ang pundo. Hindi pwede. Ang may karapatan lang yan, yung legislative. Sila lang ang may karapatan na ito ang i-allocate natin dyan, ito. Pero sa kwan yan, yung sa pag-allocate, ganun po yan. O parang transfer na rin yun. Pero, kwan yan, yung before the year starts yan eh. O, naglalaan sila ng pondo. Ngayon, pangangatawanan po natin yan na mali yung ginawa ni Recto. Opo. Kasi common sense lang po eh. Ngayon, ang sasabihin ko po sa inyo mga kababayan, mga minamahal, ako po ay nag-search sa Biblia kahapon. Ay wala akong makitang ganyan na yung common sense. O mayroon siguro pero bihira. Ang lumalabas po ay yung wisdom o good wisdom at saka understanding o good judgment. Yan po ang palagi na lumalabas sa Biblia. Mayroon ding ito na mayroong common sense pero mahirap ilaban yan dahil wala nga sa Biblia eh. Good judgment, mayroon good wisdom at saka good understanding. Yan po. Ay pero nga ay yan na ang term ngayon na ginamit ni Ralph Recto, hindi ba? Ay sige, talakayin natin. Common sense. Sa palagay ko, mga kababayan, mga minamahal, hindi mo pwedeng gamitin ang common sense kung malinaw sa batas na nakasaad, hindi mo pwedeng i-transfer ang pondo. Malinaw po yan eh. Kakasuhan ka dyan. Hindi ba? O, malinaw po sa batas, hindi mo pwedeng pag naisaad sa batas na hindi mo pwedeng i-transfer ang mga pondo, hindi mo pwedeng ilaban ang common sense. Ang common sense po ay yung hindi malinaw sa batas o kaya yung maapektuhan ay maaring ikaw lang o
ilang tao lang. Common sense po yan, pwede. Dahil sa pangangailangan o sa bilis ng pangangailangan, ay yan po 60 billion po yan at maraming tao po ang involved dyan. Buong bansa po yan Hindi mo pwedeng gamitin ang common sense dyan. Kung hindi, ano yung nakasaad sa batas? Kaya nga po ginawa ang batas Kaya isinulat ang batas, black and white, para maklear. Hindi ba? Clear yung pag-iisip natin. Good judgment nga Hindi ba? Sige. Sa Biblia po, mayroon akong alam na kwento. At nasa Biblia po yan. Doon sa Old Testament. Nung pinabayaan na sila ng Panginoon, nawala na yung hari. Nawala na yung mga mangangaral. For almost 400 years or more, dyan sa Israel, nawala po. Wala na silang leader. Ngayon, ang nakasaad po sa libro, o doon sa nakasulat doon sa Biblia, noong mga panahon na yan, ang nakasulat po, yung mga tao lumakad ng kanya-kanya. Yan po ang sinasabi ni Ricto dito na common sense. Ang tao lumakad ng kanya-kanya. Yan po. Kasi nga wala silang leader Wala. Walang nangangaral. Walang nagque-question sa kanila. Ay kung ano ang gusto nilang gawin, yun ang gagawin nila. Yun po ang common sense. Walang batas-batas. At dumating ang panahon, halos yung lahi ng Benjamin, maubos. Kasi pinagpapatay sila ng mga kapwa nila Israel. Pinagpapatay po. Halos maubos ang lahi ng Benjamin. Pero nag-umpisa yan na noong mga panahon na yan kanya, noong ang mga tao ay lumalakad sa kanya-kanya, ayan po ang pinagmulan po noon ay yung asawa ng isang Libay o kabit ng isang Libay, kasi nga inaasawa lang niya parang prostitute, ay ang kwento ron ay ginahasa ng mga Benjamin. Ginahasa hanggang mamatay. Yun po ngayon, ang ginawa ng Libay ay yung laman, pinarti-parti niya sa 12 ata. At binigyan niya lahat ang mga tribo. Yung mga lahi, binigyan niya. O itukan niya yung katawan ng asawa ko na ginahasa ng mga Benjamin. Ginahasa at namatay. Ngayon ay nag-decide sila na ididemanda nila yung Benjamin. Ay ayaw ibigay ng mga Benjamin, yung mga nanggahasa. Ayaw ibigay. Nagkagulo sila. Ayan po ang sinasabi ko. Nagkagulo. Hanggang sa naglaban-laban sila. Nasa Biblia po yan. Asawa ng Libay. Ginahasa. Kasi nga, it's to its own na Parang ganyan. Common sense lang ang ginamit ni Ricto. Wala nang batas yun, di ba? At yun nga, hanggang sa naglaban-laban ay sa isang labanan umaabot ng 2,000, 3,000 ang namamatay sa kabila, magkabilang panig. Hanggang sa tumagal ng tumagal, halos maubos na yung Benjamin. Yung lahi ng Benjamin. Ganun po Hindi ba? Kaya nga hindi pwede ang common sense. Kasi nga, ang gustong ipaliwanag dyan ni Ricto ay ginamit ko ito dahil ito ang tama. Ayun ang iniisip niya. Pero may batas po Ang batas
the law was given or the law was added to bring us to righteousness. Para dalhin tayo dun sa kung ano yung tama o righteous judgment. Hindi pwede ang ganyan. Hindi ba? O, tama ba yan? Ay, ang dami na ngayong umaangal, hindi ba? O, at pinababalik na ng Supreme Court. Pinababalik na dun sa PhilHealth. Ay, oo nga naman eh. Ay, pundo nga yan ng kwan eh. Kwan nga yung PhilHealth eh. Semi-government lang po yan eh. Opo. Karamihan ng pundo dyan galing sa mahihirap, sa mga nagtatrabaho. Doon nang galing ang pundo dyan. Bakit ganyan ang gagawin nila, hindi ba? Kukunin nila kasi kunyari magdadagdag sila. Tutulungan nila ang mga tao. Magbibigay sila ng ganito. O, doon sa pundo. Pero, ang kasama dyan ay kaya pala nilang galawin ang pundo o i-invest saan o kaya i-transfer. Ay yung nga lang i-invest eh. Delikado na po yan eh. Hindi ba? Yung i-invest mo yung pundo ng PhilHealth. Oh. At yan ang nangyayari doon sa GSIS ngayon. Hindi, sa SSS, hindi ba? Nagpundo pala yung SSS ibinigay sa ibang negosyo, hindi ba? O, ay ngayon ay pati GSIS mayroong ganong kaso. Hindi ba? Binili ng litrato ata. Binili yung litrato, milyon ata. Ganun po hindi basta-basta yung pag-invest ay lalo na yan i-transfer mo sa National Treasury, hindi ba? At di magmi-mingle na yan. Pag nag-mingle na yung pera, hindi mo na ma-identify. Hindi ba? Ayun na, pupunta na sa mga flood control, hindi ba? At yun nga ata nangyari dyan, napunta sa mga flood control. Ayan po, kaya mali po yung ginawa ni Recto na common sense ang ginamit niya. Bakit? Bakit niya gagamitin ang common sense? Ang linaw ng batas. Ayan nga, binanggit ko na, hindi pwedeng i-transfer ang pundo. Hindi pwede. Bawal yan. Pwedeng kasuhan. Ngayon ay ito po New Living Translation, Proverbs 2 verse 7. He grants treasure of common sense to the honest. Pinili ko po ito dahil ito ang translation nila sa New Living Translation. Pero sa original nito, yung Diyos, He grant sound judgment o kaya good judgment or He grant wisdom to the honest. Kailangan honest ka eh. Hindi ba? Kaya pinili ko ito, yung common sense ay pwede lang yan kung honest ka. Number 1 po yan, kailangan honest ka. Kahit nagkamali ka, ay honest ka. Hindi ba? Yun, ginagrant ng Diyos ang common sense o good wisdom o good judgment o kaya good understanding. Yan po kung ano ba ang word na ginagamit talaga dyan sa ganyan. Pero ngayon, ang ginagamit natin ay common sense common sense na lang Pero sa Biblia, ang tawag dyan ay good understanding, good judgment, at saka good wisdom. Ayan po He is shield to those who walk, He is a shield to those who walk in integrity. Ayan, kailangan may integridad ka. Kung i-invoke mo ang salitang common sense ang ginamit mo. Kailangan honest ka at kailangan may integrity ka. He is a shield to those who walk with integrity. Sino po ang nagbibigay ng common sense? Ang Diyos. Ayan po He grants treasure of common sense. Pero nga yung common sense ay equal yan o equivalent yan o the same as
good understanding, good judgment, at saka good wisdom. Ayan po para hindi po tayo malito. Ay nililito kasi tayo eh. New King James Version naman Ephesians chapter 5 verse 15 hanggang 17. Ito po ang ating mababasa. See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Ayan po ang nakasulat. Ulitin ko lang po at i-explain Say then that you walk circumspectly. Kailangan ay all around ka. You walk all around o magmasid ka. Ayan po Say then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Kailangan maging wise ka o may wisdom ka. Hindi kailangan na para kang siraulo, hindi ba? Yan po ang nakasulat hindi ba? Redeeming the time. Kailangan ay yung hindi nawawala yung time o nagagamit mo yung time sa mabuti, o sa paggawa ng mabuti. Because the days are evil. Evil na po ngayon Puro na kurap hindi ba? Hindi ba? Hamak mo si Duterte, sinabi sino ba yung tagakuha dyan? Hindi ba? Sino ba yung tagakuha dyan? Ihulog natin sa hagdanan. Evil po yung ganyan. Kasi ang trabaho ng kuha ay sitahin yung mga over expenses, hindi ba? Ay bakit sasabihin ngayon ni Duterte, nung presidente siya, sinabi niya, ay nagpalakpakan po yung mga audience niya Kaya evil na po talaga At doon, may napakinggan ako na dahil kay Duterte, ang korupsyon ay lumaki ng lumaki, lumawak. Ayan po. Hindi ba? Evil nga evil na because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Ang gusto po ng Diyos ay wala magnanakaw, hindi ba? Nasa kwan po yan, 10 commandments Huwag kang magnanakaw, hindi ba? Sakop na po yan. Ayan nga, ay kung i-transfer mo nang i-transfer yan dadalhin sa flood control, hindi ba? Transfer mo from PhilHealth, dadalhin doon ngayon sa flood control. Di na, nakawil lang yan. Hindi ba? Kaya nga nakasulat, but understand the will of the Lord is. Hindi ba? Ay parang pinapaboran ni Ricto yung mga magnanakaw sa gobyerno ayan po New Living Translation, Proverbs 8:5. Ito po nakasulat You simple people, use good judgment. Ayan po ginamit dito good judgment, hindi yung common sense Kasi nga ang sinasabi ko kanina, yung common sense is equivalent to good judgment, good understanding, at saka pa yung isa? Good wisdom. Ayan po You simple people, use good judgment. You foolish people, show some understanding. Ayan po ang sinabi ng Biblia, hindi ba? Kayo kanya na mga simple na tao, ang simple ay magpakita kayo ng good judgment. Hindi ba? At kayo naman, mga foolish people, mga siraulo, magpakita naman kayo ng kaunting understanding. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Hindi ba? Kaya hindi mo pwedeng iungkat yung common sense ang ginamit mo. Kawawa po yung mga tao, hindi ba? Kawawa yung mga naghuhulog. Hindi ba? Ay ako nga ano ba ito? Sa PhilHealth yung mga nag-a-abroad po, i-share ko lang po sa inyo.
bago ka makaalis, babayad ka dyan sa PhilHealth eh. Oh. Kukunin nung agency. Oh. Noon, one time ha, noon pa yun. Kasi wala pang hindi pa compulsory ata noon eh. Basta sinabi ng agency, magbigay ka ng 2,000. O sige, bayad ako. Ganon. Para saan? Sa PhilHealth. O. Ganon. Bago ka makaalis, ay paalis ka na, ay di babayad ka, hindi ba? O. Kaya malaking kwan po yan, malaking pira po dyan. Ay hindi ko naman napakinabangan yun. Ay kung ilang bisis akong umalis ng Pilipinas, 4 na bisis, hindi ba? O 4 na bisis na mayroong ganun. Noon pa ha, na hindi pa compulsory ang pagbabayad ng PhilHealth. Ngayon ata compulsory na eh, kinakaltas na eh sa sahod eh. O. Ayan po ang ma-share ko sa inyo, ano? Hindi pwedeng iungkat. Hindi pwedeng i-invoke ni Recto, ang ginamit niya ay common sense. Kasi nga, sinasabi ko na, maliwanag po ang batas. Yang common sense na ginagamit niya, ang ibig niyang sabihin niyan, every people can go on its own. Na delikado po yan. At sinabi ko na, kung wala ng kaayusan, kung wala ng batas-batas, kung wala ng leader, lumalabas kasi ngayon wala ng leader eh. Hindi ba? Ay nasaan na si Bongbong, hindi ba? Nasaan na si Bongbong? Bakit hindi niya sitahin yan? Wag mong gamitin ang common sense dyan kasi may batas tayo dyan. Hindi ba? Wala ng leader. Ang ibig sabihin yan na common sense ang ginamit niya. Bakit? Wala na bang batas? Hindi ba? Kayo po. Mag-decide po kayo kung tama ang sinasabi ko. Wala nang batas-batas pag ginamit mo ang common sense. Ulitin ko lang, pwede mo lang gamitin yan kung talagang yung nakita mo na walang i-a-apply na batas eh. At nasa sitwasyon ka na kailangan magdi-decide ka na at halos ikaw lang ang maapektuhan. Pwede yan. O kaya kaunti lang ang tao na involved, na maapektuhan. Ayan po sige po at hanggang dito na lang po mga kababayan, mga minamahal, at dalayan ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa ay makakuha tayo ng wisdom sa ating pagkikinig sa Kanya. Masumpungan natin ang wisdom ng Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong lahat. Salamat po ng marami. Salamat po.